dinilit na daw niya yung videos nung proposal, oo. Yung picture nung meeting the parents. At doon sa naganap na event na yon, syempre, na-invite din niya ang ex-couple. And hindi nga siya umattend ng premiere night, di ba? Oo. And hindi na rin niya pinopromote. Kailangan mapanood nila to. Mapanood nyo to. Oo. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yun, mga chismis na araw na naman sa inyo, mga kamarites namin. Ito na naman syempre, inyong paboritong dalawang duo na inyong matutunghayan ngayong araw na ito. Syempre, ako na naman po ang inyong paboritong Tito Ace, ang inyong machong chismoso, kasama ang ating pinakamagandang si... Ako naman po si Claire Santiago, ang naging isa niyong Ma'am Marites, ang Marites niyong mami. Syempre, ito ang Marites on Air. Yun na nga, Mars. Kamusta ka Ang naman? daming nangyayari ngayon. Oo, ang daming nangyayari. Grabe. Minsan di ko na kinakaya. Parang bumabaha ng ng chismis at saka mga mga chismis literal, at mga issue. oo, literal and what you call this? Literal tsaka mga kontrobersiya. Mga Literal chismis yung tsaka baha. mga kakaiba. Ay, nako. Oo, Daming. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo rin, di ba? Super. Di ko alam kung ano nangyayari Diba? sa mundo natin ito. Pero syempre, ganun pa man, nandito pa rin kami para ibigay sa inyong lahat. I-serve namin na hot plate yung mga nangyayaring kaganapan sa showbiz. In and out of showbiz, international, local man, Yes, ibigay namin lahat yan sa inyo, syempre. At magbibigay rin kami ng aming mga opinion. At saka mga ingredients na kung tatawagin na yung mga information na hindi nyo pa alam. Oo, syempre. Syempre, first off, ito na. Ito, hiwalay na nga kaya, di ba? Lagi na lang. Laging merong ganyan, no? Parang weekly ba na merong issue ng breakup? Parang ganun. Hindi ko alam kung naging trend na to, pero siguro nagkataon lang, di ba? Pwede. Hopefully, nagkataon lang. Nagkataon lang siguro, pero may mga na balita din naman tayo ng masaya. Oo. Na kinasal, nagkaanak, di ba? Yun lang. Meron kaming first issue na bibigyan namin sa inyo. Pero hindi pa to confirm ba? Oo. Ano lang to haka-haka lang ng mga netizens. Ito lang, mga lang to ng mga marites. Yan, mga marites. Ano yung mga marites natin, mga eagle eye. Oo. Konting lang ng mga celebrity. Uy, di ba? Meron mga speculations nila. Ang tinutukoy po namin in regards to sa hiwalayan daw, allegedly, ni Ryan Bang, ang paborito nating showtimer, at saka si Paula Huyong. Yan, di ba? Ang kanyang fiancé. Yes. So, ang nangyari is, paano ba to? Sa social media na naman ang galing ito, alam mo naman. Oo. Sa IG ni Paula, parang dinilit na daw niya yung videos nung proposal, yung proposal videos, and wala na rin yung picture nung meeting the parents. Kasi nag-meet yung parents ni Paula. Paula. Ganun. Paula, both parents nila, di ba? Usap, syempre, in regards natin. Sa Korea yata, yun ang nangyari. Yun. Wala na rin yung photo na yun. And, nagmarites din ako sa IG ni Paula. Hinahanap ko, wala na yung videos nila ni Ryan. Wala na. Hindi ka na-hack? Hindi naman. I think hindi. Hindi. Baka nagpapalit ng account? Hindi naman. Hindi rin. I think hindi rin. Pero may something talaga na, kaya lang,
puro tayo haka-haka muna for lang, no? oo, Kasi, for today. alam mo naman, yung mga netizen, no, talagang pag may couple na magjowa, Grabe sila, no? titignan nila, minomonitor nila lagi, Oo, kung pinapaulo pa ba neto si ito, pinapaulo niyo pa ba to, at yung mga picture nila, andun pa ba, di ba? Pero speaking of following, pina-follow pa naman nila isa't isa. At least, di ba, may nagkakapaluan pa rin sila. Yes. Nakakapalo. Nagkakapalo. Pero sino nga ba si Paula Huyong? Huyong. Mga hindi Huyong. nakakaalam, alam ko, Oo. ikaw, ni-research mo kung sino si Paula? Yes, medyo private ang etong pagkatao ni Paula, pero graduate Saan ba siya ng nag-aaral? graduate ng Assumption. Sa Yun, private isa nga. yun sa private nga. Assumptionista. Isa yun sa mga na marites natin. Okay. And mahilig siya mag-travel. Nakita ko yung mga local and international travels niya. Gala pa daw itong Yes, bata. so siguro kabataan So talagang At kung may pang-travel naman, why not? Ay, oo diba? naman, di ba? Kung yung mga nepo babies nga nakapag-travel, ito pa nga si Paula. Ito pa si Paula na pinaghirapan naman niya. Yung pagka-travel niya, di ba? And mahilig ding manood ng concert katulad nung kay Harry Styles. Yan, yung last niya, pinakita is nanood siya ng concert. Oo, sa Europe and sa UK ba? UK, I think UK yun. Okay. Diba? So, yun na nga, si Ryan Bang, tsaka si Paula, yun ang usap-usapan lang na parang hindi na sila. Kasi nga, the way na pinakita ni, nalaman ng mga tao na wala na yung pictures nila, and tsaka yung video nila. And si Ryan naman, wala namang nabanggit or something. Wala. Tahimik si Ryan kahit sa mga episodes ng Showtime. Walang walang parinigan. Kasi minsan, knowing sa Showtime, diba? asaran, diba? Minsan, pero wala. Parang, wala. Ewan ko ha. Ang hirap. Bakit nagalang nirespect nila siguro yung nangyari sa kanila. Kung may nangyari man nagwalayan, na ayaw nila mag-step siguro dun sa personal life ni. Kasi baka naman inaayos di ba? Hopefully maayos kung may gusot, sana maayos talaga. Kasi sayang kaya mo knowing Ryan Bang, di ba? Parang ang tagal na niyang naghahanap, naghihintay, di ba? Nung nakita nila, nasabi niya pa rin yun, di ba? Yung the one kay Paula nun. Yes. Di ba? Knowing him na, alam mo, marami siyang balak niligaw. Oo, marami. Siyempre, nasa entertainment. So, ang dami mong makikilala. Di ba? And isa doon. Siyempre, si Yeng Constantino. Naging apple of the eye. Wow. Oo. So, ayun nga. Hindi naging sila, pero parang nanghihinayang si Ryan. Kasi kahit paano may naging simula silang dalawa Naging close sila. Doon sa Showtime, kasi si Yeng naging hurado, and si Ryan is the host. So, naging close sila doon. And si Ryan, nagpaparamdam, pero siguro, for Yeng, parang wala lang, parang nakikita niya, parang friend lang. Funny friend lang to. Parang So, friend zone. And, so, ayun, parang hindi ako papasa dito kay Yeng. So, siguro ganun yung nasa isip niya. So, eventually, parang tinigil na niya yung closeness. Yun, nagkaroon ng medyo ghosting siguro na nangyari dun sa Pero, sa isang episode ng Showtime, may ni-reveal to si Yeng na, napanood ko yun. di ba parang nagkakaroon din siya ng gusto kay Ryan nung time na yun. Actually, napupol kay Ryan. Kasi nga, may gusto si Ryan sa kanya, pero parang eventually, yung tinigil niya, parang in-stop niya kasi parang nisip niya parang wala rin mapupuntahan to or mataas si Yeng. Yun. Parang lupa. Hindi siya ganun ka-confident para i-pursue niya yung feelings niya kay Ryan. Ay, kay Yeng. Kay Yeng. So, ayun. So, parang doon sa nung ni-reveal yun ni Yeng, kitang-kita mo talaga yung reaction ni Ryan. Parang ang laki ng panghihinayang niya. So, syempre yung Constantino yun, di ba? Parang isip mo, sayang may chance pala sana ako, di ba? Sumuko ako agad. Kaya lang Well, di natin masisisi Yeng kasi being a Pilipina, di ba? Ang custom natin sa Pilipina, as a Pilipina, di ba, na hindi tayo basta-basta nag-give in o sinusuko mo medyo sabihin na natin pakipot. May ganun factor, di ba? Si Ryan, syempre,
doon sa Pilipinas siya, siyempre, hindi pa rin siguro na-embrace yung, o yung na-realize culture na yung gano'n. culture natin Oo. na kailangang paghintayan, magsumikap ka para ligawan, di ba? Oo. Kailangan niya muna magsibak ng kahoy, magkigil, di ba? Grabe yun. Hindi, I mean, example lang yun na parang siguro sa culture nila, kailangan mabilisan siguro lahat yun. May mga Hindi siya ganong nakapaghintay kultura. rin. And nakita rin siguro niya na si Yeng is nasa taas, out of her league siguro, out of his league, kaya parang sumuko na siya. Parang, pwede yun, na gano'n. Okay. Ang layo ng agwat namin, parang walang mangyayari dito. Pero sayang, kasi pwede pala. Pwede pala. Kaya Ayan. nasa huli talagang Oo. pag-isisi. By the way, si Ryan, kung hindi pa, siguro ilan lang nakakaalam na runner-up siya ni James Reid nung 2010 Oo nga sa pala, sa PBB. Kasi PBB ibang Team mga Clash. tao na kaya si Ryan sa Showtime lang. Oo. Kung di nyo alam, sumali si Ryan Bang sa PBB. Mm-mm. Kasama niya si James Reid noon. Doon magkabatch sila. Magkabatch sila. Magkamukha naman, di ba? Magkabatch. Oo, doon nagsimula actually si Ryan. Doon siya nagsimula. Hanggang sa umangat sa showbiz. Yun. Yun nga. Hanggang Hanggang sa karoon siya Endorsement. Sa endorsement, di ba? Pag nakita mo si Ryan, ano-anong una mo naisip? Siyempre. Di ba? Pudgy Bar. O-bar sa sarap. O-bar sa sarap, di ba? Pag nakita mo yung Pudgy Bar, Kaya naman, Pudgy Bar. So Ryan, nanonood ka, padala mo kami ng Pudgy Bar dito. Oo. Diba? Tsaka chika mo na rin sa amin. Huwag ka nang malungkot, di ba? Kung hindi talaga para sa'yo, kung hindi ganun uukol, di talaga. bubukol. At least, on the bright side naman, o silver lining yun, kung totoong hiwalay na sila, at least, mag-fiancé pa lang sila, hiwalay na sila, para hindi na ganun kasakit kung totoong kinasal sila, di ba? Pero sana hindi. Sana inaayos lang. And siguro si Paula, sana space lang yung gusto niya for now, makapag-isip, ganon. Baka may kailangan siya. Tsaka may business kasi silang dalawa. Oo nga yung pala. Siesta Horchata Cafe nila. So, Okay. di ba, business partners din sila. Coffee shop siya. Oo. Parang Mexican, or Mexican. yung Oo. tunog, Oo. talaga, business partner. Business partner sila. So, parang mo rin na... Parang si si Ramon, tsaka si may... si Ramon Bautista. Hindi ako sure kung business partner. Hindi ko lang Kasi may... But anyway, bumalik tayo kay Ryan. Bukod sa Pudgy Bar na i-endorse niya, may marami din siya mga business Okay, sa Pilipinas. Yun nga, ikwento mo nga yung Paldo. As in Paldo. Ito, authentic Korean restaurant naman to. And ikwento mo kung saan galing yung Paldo. Kasi pag narinig mo Paldo, Filipino word yun, di ba? Parang Filipino, Paldo yung pinasok niya magiging Korean doon. Sige, ikwento mo nga, sige, Mark. So, sa Korean kasi yung pal, ang ibig sabihin ay number 8. And dun sa restaurant ni Ryan, yun daw mga ingredients ay galing sa 8 different provinces from South Korea. Kaya yung pal galing doon. And yung provinces na to, yung pal is 8. Tapos ito daw itong provinces na to na pinagkukunan nila, yung last word mga nagtatapos sa do. Medyo hindi ako familiar hindi ako familiar kung ano ibig sabihin ng mga do hindi ako sa Korean I'm not into K-pop talaga. Ito na marites lang natin. Basta do yung ulo. Basta yung 8 provinces na to ang dulo ay do. So kaya nagiyang Paldo. Which is, maganda rin kasi maganda pakinggan sa Pilipinas. So, diba? pag kumain ka dun sa restaurant ni Ryan Bang, panalo. Diba? Oo, kasi Paldo. Di ba? Ang galing ng bountiful, parang gano'n. Bountiful yan, diba? Yan, maganda. So, yun na nga, Ryan, huwag ka nang malungkot. Pero, hopefully, magkaayos kayo. Oo kasi, naman. Diba? The one na Sayang 2023, naging sila 2024 engagement tapos after 1 year parang nagkakalabuan. Sana Sana magkaayos kayo. Yes. And then pagka okay na, guest ka dito sa amin, bigyan mo kami ng Pudgy Bar. Na Paldo. Hindi, punta na lang tayo dun sa Paldo niya, dun tayo
Doon tayo mag-shoot. Oo, tama. So, Okay, so since ayan na. galing tayo sa sa engagement, itong word engagement. Engagement. Operative word engagement. Okay. Balik naman tayo ito naman sa second topic naman natin. Mm-mm. Na formerly engaged. Oo. Ex-couple itong. Ex-couple to, Oo. formerly engaged. Yan. Mm-mm. Second topic natin ngayon is in regards to sa nangyaring event Mm-mm. sa Taguig, sa The Bar Room. Tama ba? The back room, sorry. The back room sa sa Taguig. Taguig. Sa BGC. Well, nagkaroon kasi ng birthday Birthday party. party ni, syempre, ni Doktora Dr. Ivy. Ivy Teo. Ivy Teo. Teo. Oo. Birthday ni Ivy Teo nung I think September 6 yun. September, oo. So, nag-invite siyempre si Doktora Teo, nag-invite siya ng mga mga endorser niya. Oo. Tsaka mga celebrity, mga influencers. Oo. At doon sa naganap na event na yun, syempre, na-invite din niya ang ex-couple Yes. na Sila. nag-trending din last year. Oo. Diba? Yun na nga, si Bea Alonso and Dominic Roque. Nakasama ni Dominic Roque si paborito nating Ilongga. Si Sue Ramirez. Sue Ramirez, yan. Na nalilink ngayon kay Dominic kasi nakikita sila na very sweet lagi sa mga, kahit in public. Confirm na ba na sila o ano? Dating ang okay. sabi nila. Yes, Okay. oo. Nagsimula yan nung nakita sila sa Siargao. Oo, yun. Tapos, ayun, sunod-sunod na iba-ibang mga events. Lagi, madalas silang magkasama. And hindi lang magkasama, medyo sweet sila. So, ayun, inaano ng mga netizens, siguro sila na. Pero, hindi daw, dating lang. Dating lang, Yes. okay. Pero regardless, at least nakakapag-move on na sila. Na siya. Yeah, And oo. also, siyempre si Bea. Ay, lalo na si Bea. Si Bea. Oo. Mag-move Kasi may on boyfriend na may siya. boyfriend na siya, di ba? Kaka-announce lang noong August. Oo, Di ba yung relationship? At sino to? Oh my God, Vincent Ko. Vincent Ko, guys, ha? Vincent Ko. Teka, ayan tayo ko. Yan naman, ha? Dito ko na niisip nyo, guys, ha? Ito, Ibang ko po ito, ha? Huwag muna po tayo dun sa Hindi ibang ko to, ha? Baka inisip nyo si atoy ko, ha? atoy ko. Okay. So, yun na nga, si Vincent Ko, which is ang presidente ng Pure Gold. Yan. Pure Gold Prize Club. Yung ano nila, eh. Maingay, yung yun. ng Pure Gold. And hindi lang Pure Gold. Yeah, SNR. Yun. Sila Kasama din ang, yan sa mga group of businesses companies nila. na hawak Oo. ng mga ko, yan. Oo. Tsaka look po din yata sa kanila din, yung Okay. Chinese restaurant. Yan, kasama Hindi ko pa rin. na-try. And syempre, paborito ng lahat to, lahat ng Ano mga yan? mababait na tao. Talaga ba? Hindi ko paborito yan. Grabe, mababait na tao. So, Oo, hindi yan. ako mabait. Kaya, Hindi ko paborito. Kaya pagdating sa Pure Gold, guys, karamihan mga Alfonso, yung mga abundant Grabe, yung supply kanila nila rin kasi pala yung sa kanila din kasi Alfonso. yun. Sikat na brand. Yan. Di ba, Alfonso? Wala ako na uhaw dun, Anyway, mabalik tayo sa party yan. Oo, yung party ulit. So, nangyari sa party, syempre, invite ni Dr. Teo, lahat mga kaibigan niya, mga endorsers, mga everything. So, siguro, alam na rin siguro ng dalawa na Oo, invited syempre. sila. And then, expected nila na invited din Magkikita-kita. So, pumunta sila. So, that means, in a way, move on na sila sa isa't isa. Pero awkward pa rin. Di mo wala talaga. Yung pagiging Awkward pa rin pakita yan, mo ex di mo. ba? Tapos, Oo. hindi lang ex eh. Oo. Naging engaged Oo, sila. former fiancé, di ba? Oo, di Tapos, ba? magkikita kayo. Muntik na kayong ikasal sana, pero Di ba? tapos, parang first time na magkita uli sila. And hindi lang nagkita, magkasama sa isang event. Tama, Intimate na event. Tama. Di ba? So, yun nga talaga, hindi mawawala talaga yung awkward nun. Kung hindi man sila awkward sa isa, yung mga tao nakapaligid na awkward sa kanila. Oo, Siguro. Hopefully, hindi. Yes, Baka oo. tayo lang siguro mga nakikibalita, di ba? Pwede, Na-imagine pwede. ko pumunta si Bea doon, parang yung eksena sa One More Chance, di ba? Ah. Imbis sa si John Lloyd, si Bea yung gaganap. Tapos andun si Sue Ramirez, tsaka si yung Dominic, di ba? Tapos pumunta sa magjowa. Lasing, Lasing, oo. Siya ba? Yung sa akin. Hindi. Pero masaya po po. Hindi, masaya na si Bea ngayon for Oo sure. naman, yan. Kasi hindi ba... Umaldo. Ayun, related pa rin doon sa paldo. Hindi kasi basta-basta ang pinanggalingan nitong si Vincent ko. Ang kanyang family, ang family ko, alam mo ba kung magkano net worth? Magkano? Di ba? Nagmarites na naman tayo ng net worth. Basta usaping pera, mamamarites natin yan. Magiging financing na kami, guys. Basta kaperahan. So ayun, so ang net worth ng family ko
ay nasa 15 billion Ooh. pesos. With a B, billion. Yes, billion. O, parang ano lang. Parang blood control. Di ba? 15 billion pesos. So, eto sila Vincent po, apat pala sila magkakapatid. Si Vincent yung eldest, siya yung panganay, and may tatlo pa siyang kapatid na babae. So, kung equally ang pagdi-divide ng inheritance, so more or less mga 4 billion pesos each yung mga tagapagmana. Diba? So, Wow. parang ganon. Kung sa maiksing kwenta. Pero syempre, hindi naman papahuli si Bea Alonzo, Ay, oo diba? naman, oo naman. Oo, diba? Sa tagal na ni Oo, Bea. itong talagang mapagmamalang Oo. pag-Bea na hindi siya naging nepo baby. Yes, Di ba? pinaghirapan. Kasi pinaghirapan niya Grabe. nung bata pa siya sa Dami. artista. Dati Mm. hanggang sa yung mga teenage niya hanggang sa na-partner siya kay John Lloyd. Series, movies. series, Grabe oo. ang movies, Sunod-sunod. Sunod-sunod, John oo. Lloyd Bea. Siyempre, Bea Grabe. Alonzo caliber na di ba? Um, So, yun na nga, ito, alam ko, nakwenta mo si Vincent ko eh. Siyempre, namarites mo Namarites ko rin yan, syempre. Ang net worth naman ni Bea, hindi nalalayo. Kasi 1.5 billion pesos. Billion, no? Billion din si Bea Alonzo. Grabe, ganun na pala yung net worth niya. Oo naman. Dami niyang naging project, syempre. Ang kagandahan Oo. dito, yung mga naging project niya, syempre, tinabi niya yung pera, nag-invest siya. Yun. Kung nakita niyo yung mga vlog niya, yung farm nila, di ba? Ang lawak Oo, ng farm nila. oo. Nakita ko nun yung sa isa niyang vlog, yung farm niya na puro mango. Ang ganda Oo, yan. naman. Mga Grabe, mahogany, ang dami. napakalawak naman talaga. Ano pa kaya yung Sobra. tatlong baboy niya? Parang hindi siyang siya baboy namarites. dun eh, pinangalanan niya Samgyupsal. saya naman. Baboy, si Oo. Samgyup tsaka si Tayo. And hindi lang dito sa Pinas may investment even sa Spain. 'Di ba? Oo. May investment din siya doon. Tama, Oh, tama. 'di ba? So, yun nga, magandang, hopefully, ito na yung the one ni Yeah. Bea. Kasi di ba, kung titignan mo yung mga past relationship niya, Oo. naging okay, nauwi din sa hiwalayan, di ba? Oo. So, siguro may kirot pa rin yung hiwalayan, syempre nila, hindi sila ikasal ni Dominic, pero feeling ko, nakabubo na talaga siya, knowing na yung mga pinagdaanan din yung mga relationship is same din na, Oo. di ba? Hindi nila naging ganung kaganda yung hiwalayan nila. Like kay Gerald. Gerald Anderson, tsaka si Sanju Marudo, di ba? Ano ba yun? Oo. So, hopefully, ito na nga talaga yung the one Oo, kay Mr. Ko. Oh, and speaking of Vincent ko, na-meet ko na siya. Na-meet mo na siya? Oo, Talaga? sa isang event ng Pure Gold. And ito lang masasabi ko simple at mabango si Vincent ko. Talaga? Oo. Ako nga si Meron ako Aling Puring, hindi ko pa na-meet eh. na-meet ko na siya. May picture kami niyan. So bago niya nakita yung mga picture ni Vincent ko with Bea, meron nauna na ako. Joke. Talaga? 2023 yata yun. Mike, sino yung book mo nun? Baka isipin? Hindi. Medyo Bawas siya. hindi sobrang iksing ganito. Di. Simple lang si Vincent ko. And tahimik. Yun yung first impression ko sa kanya. Yun ang gusto na yung mga, Diba? mga businessman talaga. Yung talaga simple lang. Oo, manamit, simple hindi lang. ma-air, Pero diba? mabango niya. Mabango. Hindi ko alam kung anong pabango, pero ang bango. Talaga. Yun yung talaga natandaan tumatak sa isip ko. mo, Oo, ang bango naman ito. talaga. Oo. So, Sir Vincent, padala mo mga pabango. Guess na lang po namin si Aling Puring. Si Aling Puring. Guess na lang namin si Aling Puring. So, yan, madako tayo kay Bea nga pala. Yung last movie niya, sa mga hindi nakakaalam, last year lang. Yung naging controversial May pa yata, nga. May. May pala, Oo, yan. Yung 1521. 1521. Itong movie na to is tungkol kay Ferdinand Magellan na ginanap ni Danny Trejo. Yan, si Machete. Sino man nakakilala kay Machete? Hindi ko alam sa Machete yung kumukha ni Romy Diaz na Mexican. Isa sa mga paborito kong underrated na actor yun. Although yung pelikula, natapos na, andun si Bea, and then parang nagkaroon ng issue pa yun eh. Sobrang controversial. Controversial yung issue na yun kasi parang Bea felt na parang hindi siya appreciated sa palabas na yun. O parang nagkaroon siya ng issue sa production or something. And hindi nga siya umattend ng premiere night, di ba? Oo. And hindi na niya pinopromote yung Yes, movie. ganun nga. So, medyo masama talaga loob ni Bea, obvious. Loob niya doon sa kasi outcome. kung ikaw artista ka doon sa pelikula, bakit hindi mo ipopromote, di ba? Tama, So, ayun. And speaking of Magellan. Yan, sabi ko, Ito naman. 1521. Speaking of Magellan, sabi ko sana, yoyo.
Yoyo. Yan, makalala mo si Bagyo, tanda mo na. Oo. Alam mo yung mga kanta ni Yoyo, ganyan mo yan. Yoyo. Anyway, speaking of Magellan, madako naman tayo sa Magellan din. Isa pang Magellan movie bukod sa 1521. Ito ang Magellan ni Love Diaz. Love Yan, Diaz. yan. Ang ganda Ayan. pag-usapan yan. Ito, syempre, mukhang ano to, mukhang magandang pelikula to. Although mahaba, Yes, eh. kasi halos 3 oras, pero yung trailer na panood ko, maganda to. At saka, knowing Love Diaz, quality. Quality. Yun lang masasabi natin. Quality ang mga Quality. films. Yes. Kasi kung di nyo tatanong, si Love Diaz isa sa mga premiadong director yan. Mga modern director natin ngayon na mga which is kung hindi ka talaga panya, maaring ma-board ka sa mga pelikula niya. Oo. Kasi ang movies kasi na ginagawa ni Love Diaz, mostly mga art film. Hindi naman art film, itong Magellan kasi art film na ano to na documentary. Hindi, historical movie siya. So, yun nga, magandang pagkakagawa. Siyempre, Love Diaz yan eh. Ano ba yung mga naging pelikula niya? Yung kasama si John Lloyd. Diyan na naman. John Lloyd. Yun napanood ko yan. Yung hindi ko mahaba. Mahaba, oh. Yung ano. Pero napanood ko yan. Parang sa YouTube ko na lang napanood. Yung Hafiz, hindi ka nakalimutan yung buong pangalan. Basta Hafiz yung ano siya, maganda. Siyempre, John Lloyd. Tsaka grabe yung karakter ni John Lloyd doon. Ang galing din. Parang hindi siya yung conventional na naiisip natin kay John Lloyd. Ibang character talaga yung pinoportray niya. Malalim. Political, socio-political. Parang ganun yung dating ng kwento niya. Which is talagang pang critical thinking talaga. Kaya yun ang ginagawa ni Love Diaz. Yung mga ganong klaseng movie na talagang slow burn siya. Talagang upuan mo talaga siya eh. Para kailangan tapusin mo yung palabas para makuha mo yung kwento niya. Which is ang ganda din ng mga cinema, ng hibla-hibla ng kwento hanggang sa yung cinematography and everything. Talagang sabi nga ni Scorsese nga, di ba, absolute cinema. Yung deep na ganun. And binalikan ko yung isa niyang pelikula, yung Norte. Oo, yung Norte. Oo. Although mga clips lang yung napapanood ko kasi sa YouTube ko lang napanood, talagang sobrang bagal. Pero alam mo yun, kita mo yung mga detalye. So parang pag pinanood mo yung pelikula niya, parang yung feeling mo kasama ka kasi hindi sobrang bilis ng galaw ng mga pangyayari. Oo, tama. So parang hindi siya fast-paced talaga. Talagang parang pag pinapanood mo ganyan, parang nandun ka rin. Alam mo yun, parang parte ka. Parang real time na kasaan. Oo. Kasi nga, ultimo mga maliliit na detalye, makikita mo doon. Halimbawa, yung papasok ng pinto. As in, hindi agad yung mabilis na pasok eh. Meron pa, halimbawa, basta, hindi ko ma-explain technically. Pero, para sa akin, maganda yung, yung klase ng atake niya dito sa mga films niya. Mga films niya talaga. Na-appreciate ko. And I hope ma-appreciate din to ng mga Gen Zs na maiksi ang attention span. Oo nga. Diba? Yun nga, mga Gen Z kasi ngayon, dahil sa, mga gadgets, alam mo yun, mga reels, konti mga board ka lang, next, diba? Talaga, yung mga Gen Z, try nyo maging pasensyoso. Oo. Parang, si Ryan Bang, dapat kung naging pasensyoso. Si Ryan Bang, diba? Naging sila niya. Kaya kayo mga Gen Z, kailangan maging pasensyoso din kayo. Kailangan mapanood nila to. Mapanood nyo to at talagang namnamin nyo kung paano talagang gumawa ang isang batikang filmmaker. Ito yung art talaga. May art talaga to na matatawag. And may passion. Yun. Ang gumanap nga pala na star dito si Gael Garcia Bernal. Sa mga di nakakilala si Magellan. Siya yung gumanap na Magellan. Siya sa mga magaling na actor. Siya, Mexican na actor. Pero so perfect kasi Mexican siya and Magellan is Portuguese ba siya? So may relevance. Tsaka marami na siyang ginawang pelikula, Hollywood films. Sa mga gusto ko, sa mga Marvel fan dyan, siyempre, kung napanood niyo yung Werewolf by Night, siya yung gumanap na Jack Russell doon, siya yung naging werewolf doon. So, pinalabas kasi sa sa Disney Plus lang, hindi siya naging movie. Pero maganda yung pagkakagawa. Sana hopefully, sa darating na Doomsday, tsaka kaya sa Secret Wars, mapakita rin siya, may yung character. Babalikan ko nga yan. Check ko nga siya. Check mo, maganda rin niya.
And yun nga, and syempre, bukod kay Magellan, and syempre, andun din ang ating... Yung sariling ate naman. Andun si Raha Humabon. Raha Syempre, Humabon. sino gagal kay Raha Humabon? Si Ronnie Lazaro. Lazaro. Paborito nating ano. Oo, magaling din yan. Hindi pwede magkaroon Veterano. ng mga indie film o art film na wala si Ronnie Lazaro. Staple na yan eh. Siya si Ronnie Lazaro, si Pin Medina. Ay, oo, isa pa yan. Gamboa, Si Pen Medina. Tsaka si Joel Torre, kailangan lagi nasa ano yan. Grabe. Tsaka si Buen Camino, si Noel Buen Camino yan. Isa sa mga kasama rin. And also, yun na nga, nagkaroon sila ng premiere night sa Cannes Film Festival nung May. Nitong May 2025 lang. And abangan nyo kasi magkakaroon din sila ng premiere sa Australia. 72nd Sydney Film Festival. Madami North American premiere din sa Toronto International Film Festival. New York Film Festival, papalabas din siya. And sa Valladolid International Film Festival. Hanggang sa BFI London Film Festival. Napaka... At hindi lang yun nominee din sa 98 Academy Awards. Yun pa. More popularly known as the Oscars for Best International Foreign Film. Feature film, parang gano'n. Kasi full length, kasi 2 hours and 45 minutes. Pero please, panoorin natin to. Panoorin natin. I think showing na, September 10 yata. Yes. Sa cinemas. Panoorin natin, guys. Supportahan natin to. Hindi ko alam kung nationwide Pero ako, despite the issues na kinakaharap nito ngayon, ang daming issue. Simula nung lumabas yung trailer, may mga issues na bakit daw instead na sila lapu-lapu parang ang pinifeature natin dayuhan. Dayuhan na sumakop sa atin. Oo, na mananakop pa. Nakita ko rin kasi maraming... Sa parang ganun yung dating dun sa mga Pinoy. Pero bigyan muna natin ng chance. Kasi natin, guys, director... kaya mo sagutin yun, yung tanong nila, bakit hindi sila lapu-lapu? Okay. Kasi to think na nung panahon na yun, 1500s, di ba? Nung time na yun, nung nabubuhay po si Magellan, syempre sa Spain siya o sa Portugal, lahat ng galaw niya is documented. Documented lahat yun. Pati yung journal nila sa pag-expedition nila. Documented lahat yun. So, basically, lahat ng yun, nabasa ng mga historians. And sa Pilipino naman, kung sila lapu-lapu naman kasi, hindi siya ganun ka-solid yung document. Kasi nga, nung panahon nila lapu-lapu, wala pa namang siguro may alibata na or gano'n. Pero hindi siya well documented na yung mga nangyari kay Lapu-Lapu. May mga sabi-sabi na si Lapu-Lapu is maybe around 70 years old daw na matandang chieftain. May iba naman nagsasabi na yung kilala nating Lapu-Lapu na yung lalaking matipuno na may abs. Na gano'n daw siya kabata. So hindi siya ganun ka hindi accurate yung yun. Yung so kay Magellan, syempre accurate din, documented lang. Tsaka itong movie na to, hindi to gagawin basta-basta. Nagkahit sila ng mga historians dito. Hindi yan research to para hindi siya basta-basta gagawa lang ng puti-puti. And yung mga historians, researchers na yan, nandyan na sila for so many years. Hindi lang kahapon, hindi lang nung isang araw, nung isang buwan. Marami na silang karanasan, marami na silang napagdaanan at talagang credible. Yan ang masasabi natin. Yung talagang credibility. So, since credible sila, panoodin natin yung pinaka-end product which is yung movie nila. Diba? So, it's hopefully magkaroon din ng full length na movie ni Lapu-Lapu. Although nagkaroon na si Lito Lapid gumanap. Hindi ko pa napanood. Hindi ko napanood. Kasi Lapu-Lapu LL, Lito Lapid LL din. Gumanap na. Yung last film festival. Ewan ko, early 2000 yata. Okay. Yun. So, it's sad lang kasi si Lapu-Lapu, kung di nyo alam, magulo yung buhok ni Lapu-Lapu. Dahil sa pakikipaglaban? Pakikipaglaban. Tsaka, ayaw niyang maayos yung buhok niya kasi ayaw niyang Magellan. Kala ko na. Sabi-sabi lang yun. Okay, anyway, thank you sa pag-subaybay sa amin, guys. Ito na namang 30 minutes or more na pakipag-chikahan sa amin dalawa. Maritesa natin. Thank you sa pag-click sa mga mukha namin. So, guys, thank you sa pagsubaybay sa mga viewers namin, mga followers namin nakikinig at nanonood sa amin. Syempre, thank you guys sa pagsuporta and wag po kayo magsasawa na panoorin kami. Itong mga mukhang ibigay namin ang mga latest chika. Marami pa. And syempre, don't forget to follow our socials, guys. Don't forget to subscribe sa aming Facebook and YouTube, Discurso on Air. Just click on Discurso
or type in Diskurso on Air. And nandun tayo sa TikTok, di ba? Yes, meron. Okay. And even IG meron. And sa website. And also don't forget to visit our official website, diskurso.ph. Ayan. So yun na nga guys, thank you sa pagtunga nga sa 30 minutes more na Grabing pakikinig sa amin. So maraming again, thank you. salamat Maraming po. salamat. And Again, abangan yung next episode namin. And yeah, ito na naman po ang inyong pinakapaboritong poging tito. May pogi na. Tito Ace, Pogi na, ang inyong macho pa. Chismoso. Syempre kasama natin ang ating mamamia na si Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang Mamarites ng Pilipinas. Ayan, ang Pilipinas. ito ang Marites on Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.